tinatawag na Titans ay biglang lumitaw sa mundo. Walang awa nilang kinakain ang mga tao. Mabilis na nangangaunti ang populasyon ng mga tao at hindi sila makahanap ng paraan paano labanan ang mga Titans. Kalaunan, ang mga natirang lahi ng sangkatauhan ay nagpasyang gumawa ng napakalaking pader na mas matangkad sa mga Titans bilang kanilang depensa. Dalawang pabilog na pader ang ginawa ng mga tao para siguruhin ang doble nilang proteksyon. Sa labas ng nakapalibot na pader ay tinawag nilang Outer District, at sa loob naman ay Inner District. Sa loob ng mga pader na ito nabubuhay ang mga tao ng payapa. Gayunpaman, ang mga pader ay hindi ganoon kagarantisado, kaya hindi pa rin maalis ang takot at pag-aalala ng mga tao. Kasunod nito ay pinakilala tayo sa ating bida na nagngangalang Eren Yeager. Pangarap niyang lumabas sa nakapalibot na mga pader para e-explore ang mundo. Madalas niyang niyayabang sa mga kaibigan na ang labas daw ng mga pader na ito ay talagang kahanga-hangang tanawin tulad ng mga karagatan. Ang mga kaibigan niya ay si Arman at Mikasa. Isang araw, nagpa siya ang tatlo magtungo sa border para umakyat sa pader. Pagdating nila sa border, natulala sila dahil sa sobrang taas ng pader. May pag-aalinlangan si Armin at Mikasa na marahil nasa labas pa rin ang mga Titans. Pero sinabi sa kanila ni Eren na halos 100 taon na ang lumipas mula nang lumitaw ang mga Titans kaya naniniwala siyang umalis na ang mga ito. Biglang naabala ang pag-uusap nila nang mahuli sila ng mga patrol at inaresto. Si Eren naman ay walang takot na hinarap ang mga patrol at nilabanan kahit alam niyang magdudulot ito ng parusa sa kanya. Mabuti na lang dumating si Captain Soda para kausapin siya at sinabi sa mga sundalo na siya na ang bahala kay Eren. Naiintindihan ni Captain Soda ang pangarap ni Eren maging malaya, pero pinuna niya ang pagiging isip bata daw nito. Pagkatapos ay pinaliwanag niya na may mga ipinapadalang sundalo para mag-explore sa labas ng pader. Sa ganung paraan daw ay hindi na kailangang ilagay ni Eren ang buhay niya sa panganib. Ilang sandali lang, isang malakas na pagsabog ang gumulat sa kanila na may kasamang pagyanig. Tumakbo ang grupo nang makita nilang naglalaglagan ang mga bato mula sa pader. Pagkatapos, isang dambuhalang Titan ang nagpakita sa kanila. Umungol siya ng napakalakas sabay tadyak sa pader. Takot na takot ang mga sundalo at di alam ang gagawin. Sa huli ay nasira na nga ng Titan ang pader at biglang naglaho na parang usok. Pagkatapos ay natahimik ng ilang minuto. Bigla na lang, tumambad sa kanila ang napakadaming Titans na pumasok sa syudad. Pinasabugan ito ng mga sundalo gamit ang kanyon pero parang baliwala lang ito sa mga Titans. Para bang may mga kapangyarihan ang mga Titans mag-regenerate dahil sa mabilis gumagaling ang kanilang sugat. Tulad ng inaasahan, sinimulan ng kainin ng mga Titans ang mga sundalo. Isa sa mga sundalo ay gumawa ng di sukat akalaing bagay sa kanyang sarili.